Hello, magandang araw sa inyo mga idol. So, meron tayo dito washing machine. So, sa mga may washing machine dyan, panoorin nyo, baka makatulong sa inyo. At lalo-lalo na yung washing machine natin, dapat hindi po natin ino-overload para hindi po magkaganito yung inyong washing machine. So, ito mga idol, oh, kita nyo naman umiikot yung ating washing. So, sabi ni customer, kapag nilagyan na po ito ng labahan, ganito yung tunog niya. Yan. So, ganyan po yung tunog niya mga idol dahil nga po sa nasira yung kanyang gearbox dahil sa na-overload yung kanyang washing machine. Kung baga, sobra na po sa required na kilograms, inilagyan pa rin. So, tendency, masisira po yung gearbox dito sa loob nito mga idol. So, atin itong bubuksan para makita nyo at para magka-idea kayo para maayos yung washing machine nyo na hindi na dinadala sa technician. So, yun muna, for safety. Yan, at i-unplug. Yan, so na-unplug na natin. At atin ngayon siyang bubuksan. Ayan, so bubuksan natin yung ating washing machine at para makita nyo kung ano yung tinatawag natin ditong gearbox, kung tawagin. Ayan, so ito yung loob ng ating washing machine mga idol, oh. Ayan, yung nakikita. So tanggalin muna natin yung belt ng kanyang kwan. Ayan, so para matanggal natin to, yung tinanggalan natin ng screw, tanggalin muna natin yung kanyang spinner motor para madali sa atin mag-install. Tapos yung drain na tanggalin na rin natin yung drain plug nya. Sige lang. Yun no. Tapos ito, tanggalin din yung brake ng kanyang spinner. Nilagyan pa ng electrical tape na maaari Ayan na, natanggal na natin yung ating kailangang tanggalin. So ngayon, itutumba muna natin para makuha natin yung ating gear.
So yan, ito na. Ito na yung ating gearbox na tinatawag. Yan. Ito yung sabi ni customer na tumuturog. At saka hindi na umiikot dahil sa sira na nga itong kanyang gearbox. So ating bubuksan para makita nyo. Puro holes. 6 holes. So may bubuksan pa tayo doon sa harap para tuluyan na natin itong matanggal. Dito sa kanyang yung spinner niya umiikot. Ito, tatanggalin na natin itong takip. Yun. Kita nyo yan? May screw. Yan yung ating tatanggalin. Kuha muna ako ng screwdriver. Ito na at buksan na natin. Para tuluyan na natin mabuksan yung ating washing machine. Diba? So ngayon balik tayo doon sa likod at tanggalin yung gearbox. At ito na po yung tinatawag nating gearbox. So ngayon, bubuksan natin yung gearbox para makita nyo. Para totoo yung sinasabi ko na ito nga po yung sira. So ito na bubuksan na natin kung bakit ba sinasabi natin na ito yung sira. Yan, kita nyo naman. Yan na yung laman niya. Tapos buksan natin to. Ayan. Oh, di ba? Ito yung series of gear na sinasabi ko mga idol na napupudpud po ito kapag ma-overload po yung ating washing machine. Buksan natin. Total sira lang naman to. Pakita ko lang sa inyo. Yan. Yun, no? Yan mga idol, oh. Ito, kita nyo to, pudpud na yung ngipin ng kanyang gear. At dito sa loob nito, ito rin yung napupudpud. May mga tubig pa. Napupudpud rin ito. Ayan, dito na lang natin tingnan. Ayan, oh. Ito, mga ngipin ng gear niya. Ayan, umiikot to. So, ito rin yung napupudpod. Kaya sinasabi natin na gumagaralgal na yung ating washing machine kapag nilalagyan ng mga labahan. So, ito mga idol, nabibili po ito. May nabibili po ito sa washing machine parts. Kaya wag po kayong mag-alala. Pwede nyo po itong bilhin. Basta siguraduhin nyo po yung butas nito. Ito. Kasi meron nitong 4 holes, meron tong 6 holes. Yan. So, bibilhan na lang natin to ng parts sa tindahan para magamit ni customer. So, ito yung sira ng ating washing machine.